Si Harold Frederick Shipman, mga idol, ay ipinanganak noong Enero 14, 1946 sa Nottingham, Inglaterra na isang British doktor at serial killer na pumatay sa halos 250 sa kanyang mga pasyente. Ayon sa isang opisyal na pagtatanong sa kanyang mga krimen, ang mga pagpatay kay Shipman ay nagbigay ng nakakabahala na mga katanungan tungkol sa mga kapangyarihan at responsibilidad ng medikal na pamayanan sa Britain at tungkol sa pagiging sapat ng mga pamamaraan para sa pagpapatunay ng biglaang pagkamatay. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Si Shipman ay ipinanganak sa isang working class na pamilya sa Manchester. Isang matalino na bata. Naging interesado siya sa gamot habang pinapanood ang kanyang ina na tumatanggap ng mga morphine injection upang mapagaan ang sakit na dinanas niya habang namamatay sa kanser sa baga. Noong 1970, nakatanggap siya ng isang medical na degree mula sa Leeds University at makalipas ang ilang taon, siya ay naging isang pangkalahatang praktiko sa Todmorden sa Lancashire. Noong 1975, matapos malaman na nagsulat siya ng maraming mapanlinlang na resita para sa narkotiko na Pitidin, kung saan naging adik siya, napilitan siyang labasan ang kanyang kasanayan at sa rehabilitasyong droga. Noong 1977, si Shipman ay nakakita ng trabaho bilang isang pangkalahatang praktiko sa bayan ng Hythe sa Greater Manchester, kung saan kalaunan ay nakakuha siya ng respeto at nakabuo ng isang maunlad na kasanayan. Noong 1998, ang isa sa kanyang mga pasyente na isang 81 na taong gulang na babae ay natuklasan na namatay sa kanyang bahay ilang oras lamang pagkatapos dalawin siya ni Shipman. Noong 2000, siya ay nahatulan sa 15 bilang ng pagpatay at isang bilang ng pandaraya at hinatulang mabilanggo sa bilangguan. Si Shipman ay nagpakamatay habang nasa bilangguan, nagbitay sa kanyang silda. Ang isang pagtatanong sa gobyerno ay inatasan upang matukoy kung ilan pang mga pasyente ang maaaring napatay ni Shipman. Noong 2005, natagpuan ng isang opisyal na ulat na pumatay siya ng tinatayang 250 katao simula pa noong 1971. Sa karamihan sa mga kaso, si Shipman ay nag-inject sa kanyang mga biktima ng isang nakakamatay na dosis ng painkiller, diamorphine at pagkatapos ay nilagdaan ang isang sertipiko ng kamatayan na nag-uugnay sa insidente sa natural na mga sanhi. Ang kanyang mga motibo ay hindi malinaw. Ang ilang mga haka-haka na si Shipman ay maaaring naghahangad na makapaghiganti sa pagkamatay ng kanyang ina, habang ang iba ay iminungkahi na naisip niya
na nagsasagawa siya ng euthanasia na tinanggal mula sa populasyon ng mga matatandang tao na maaaring kung saan ay naging isang pasarin sa sistema na pangangalaga ng kalusugan. Ang pangatlong posibilidad na itinaas ay nagmula siya sa kasiyahan mula sa kalaman bilang doktor. Mayroon siyang kapangyarihan ng buhay o kamatayan sa kanyang mga pasyente. At ang pagpatay ay ang paraan kung saan ipinahayag niya ang kapangyarihang ito. Sa kabila ng kanyang pagmimula sa kalooban ng isa sa kanyang mga biktima, ang nakuha sa pananalapi ay tila hindi isang seryosong motibo. Ang isang pangunahing tanong na sumakit sa mga investigator ay kung paano maaaring maganap ang isang malaking bilang ng mga pagkamatay nang hindi nagtataas ng mga hinala ng foul play. Ito ay nakakagulat dahil ang mga pasyente ni Shipman ay karaniwang malusog sa ilang sandali bago ang kanilang mga pakikipagtagpo sa kanya. Ang katotohanan na sinamantala ni Shipman ang pagtitiwala ng kanyang mga pasyente sa kanya bilang isang doktor na gumawa ng kanyang mga krimen na partikular na nakakainis sa publiko. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye.